Everyone's mauna. saying wala ng unit team. It's just been a little over a year since the election. Sorry? Now Nagkakagulo na saying raw. wala na daw unit team. Sa palagay It's ko, the end wala of namang unity. problema yung kapatid ko at si Vice President. Marami yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. Mahintang ulo ng bakla. Bakit Sabi wala ko, po kayo ba? dun? Ba't ganyan? Wala kayo dun sa Leyte. Hindi, kasi ayoko nang ganun dahil yun nga, dapat igalang yung pagdiriwang at yung paglipas ng libo-libo na waray doon sa Tacloban. Imbes na ganun, naging papogi, tapos sa panayang banatan, nainis naman ako sa ganun. Ayoko naman ng ganun. At sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, yung kapatid ko, sobrang bait, hindi nagagalit. Ayun. Siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil bugbog sarado na siya. Kung Agree po kayo dun sa apakasimple ano? naman ng issue kung bakit naman lumaki na lumaki. You explained na sobrang okay naman, walang lamat between the Vice President and the President, your brother. Wala Kamusta na naman guguluhan pa. Ako Oo. talaga nalulungkot na talaga dyan Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng unit team. At yun, ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan. Yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag solid North, solid South, solid Pinas. Di matibay tayo, magandang takbo. Eto pa, hindi nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic, itong pandemonyo na pagkatagal-tagal. Kasi hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin, nakakatatong taon na. Tapos ang taas-taas ng presyo ng bigas. Talaga naman, yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukit, I mean, I can go on. No? The problems are there. And itong alitan sa politika, imbes na nagkakaisa, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na aksidente, biglang may kaso na si Presidente Duterte, biglang pinapapunta na siya sa QC Court, tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Tama talaga yung sinasabi ni Senator Amy. Kasi kung nagkataon lang or aksidente lang, bakit sunod-sunod? Diba? Bakit sunod-sunod ang atake? Diba? Talagang nakaplano yung paninira nila sa mga Duterte. Diba? Sunod-sunod And talagang ayaw nilang tantanan. Pinapalaki talaga nila ang issue. And narinig nyo naman, and ako kasi naniniwala din kasi talaga ako, na solid talaga yan sila President and Vice President. Ang hindi lang naman okay yung mga, di ba, pumapaligid sa kanila Pero nakikita naman natin, okay naman si President at Vice President. Di ba, nagtutulungan, nagko-communicate naman sila ng maayos. Sana lang talaga mga Lords na ipagdasal natin na yung relationship between our President and Vice President ay hindi masisira ng kahit sino man. Kasi ang maaapektuhan yan, ang taong bayan na naman. And narinig mismo natin kay Senator Amy, di ba, na may mga iba dyan na nagpapapogi, di ba? Nagpapapogi na, nagpapabango na. Di ba, wag naman na sana haluan muna ng politika kasi sobrang layo pa nung next election Purely tumulong na lang ng tumulong. Katulad ni Vice President Inday Sara, di ba? Hindi naman siya nagsisimula ng gulo. Trabaho lang siya ng trabaho, pero inaatake siya ng inaatake. Diba? Parang gigil sila kay VP Inday Sara. Na wala namang ibang ginawa si VP Inday Sara kundi magtrabaho, i-propose yung sa tingin niyang makakatulong sa Department of Education and as Vice President niya sa Pilipinas.